Ang puting kisame ang bumati kay Alexandra nang magising siya. Pamilyar na siya sa amoy ng ospital kaya nang rumihistro sa kanyang pamilyar nitong amoy ay halos napabalikwas siya ng upo. Si Claudine na nasa salay mahimbing na natutulog. Sumipang matinding kaba sa kanyang dibdib. Inilibot ang tingin at kaagad na pagtanto na si Claudine lamang ang naroon. Wala nang iba pa. Ngunit ilang minuto lang nang pumasok ang isang nurse. Pamilyar ang mukha nito. "Gising ka na pala, Mrs. Verado," nangingiti nitong sabi. May dalang maliit na kahon ng babae at naglakad ito palapit sa kanya. "Kukunan po kita ng dugo, ma'am. We need to test your blood." "Wag na," agap niya, umiling ng mariin. "Pero ma'am, ayaw ko. But Dr. Rojas needs your blood sample in order to test it, ma'am." "Dr. Rojas? Si Pablo?" Kaya pala pamilyar ang babaeng nurse. Nasa klinik sila ni Pablo. Nagtagis ang kanyang bagang. Mas lalong hindi siya pwedeng makunan ng blood sample. Umiling siya. "I'm already fine. Maayos na ang pakiramdam ko. Hindi na kailangan ng test." "Alexandra?" Nagising si Claudine at mabilis na lumapit sa kanila. "What's going on?" Nag-aalalang tanong ng ginang. Kinagat niyang ibabang labi. Natatakot na sabihin na ayaw niyang magbigay ng blood sample. "Madam, the patient is refusing to give us a blood sample." Tumingin sa kanya si Claudine. Pagod ang mga mata nito pero sumilay pa rin ng pag-aalala. "Don't you want to, Alexandra?" Dahan-dahan siyang umiling. "Sige na, miss. Tatawagin ka na lang namin kapag gusto na ng pasyente." Bumaling si Claudine sa nurse. Tumango ito at saka lamang naglakad paalis. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan si Alexandra. Huminga siya ng malalim. Naupo sa gilid ng hospital bed si Claudine at kita niyang labis na pag-alala sa mukha nito. "I'm sorry, Iha," ani Claudine. Mariin ang pagtitig nito sa kanyang mukha na tila may nakikitang kakaiba doon. Kaya wala sa sariling napahawak siya sa kanyang pisngi. Kanina pa parang namamanhid yun. Ngunit nang lumapat ang kamay ay napakislot siya. Naibaba niyang kamay at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi kaya namamaga ang kanyang mukha at maraming pasa. Napatulala siya nang maalalang nangyari sa kanya. Si Clarice. Napatingin siya sa nag-aalalang mukha ni Claudine at nanginginig ang kanyang labi. "Did I bleed?" Natatakot niyang tanong. Kumunot ang noo ni Claudine. "What do you mean, Alexandra?" Bumaba ang tingin niya sa puting kumot hanggang sa kanyang damit. She's already wearing a hospital gown. Dinugo ba siya? Nasaktan ba ni Clarice ang kanyang baby? Mabilis na nagsitulong kanyang mga luha na maramdaman ng pamilyar na takot. Mabilis na kumilos si Claudine at niyakap siya. "Shh! Claudine, hush her. I know that you're scared of blood, Alexandra, but you weren't able to hurt you like that. You're safe now, Iha." Mas lalong bumuhos ang kanyang mga luha. Umiling siya. Ang takot ina sa kanyang puso pa rin. In fact, wala siyang ginagawang masama kay Clarice. Tinis niya ng matagal ang masama nitong ugali pero dahil sa kanyang paglaban ay mas lalo lamang ito naging malala. Why would Clarice and Mercy do that to her? Humagulhol siya, kaya humigpit lalong yakap ni Claudine. "Please calm down, Alexandra. Hindi maganda sa iyong labis na pag-iyak. Baka hindi ka na naman makahinga." Hinaplos nito ang kanyang buhok. "Please calm down, my daughter. Calm down." Pang-aalo nito. Why they do that to me?" Iyak niya. Halos bugbugin na siya ng mga tauhan ni Mercy. Her name doesn't suit her. Dahil wala itong awa. Lalo na si Clarice. Para itong bayolenteng tao at siyang gustong pagbuntunan. "Stop thinking about them, Alexandra." Inaayos na ni Garrett ang nangyari. "Hindi ka na nila masasaktan muli." Matigas sa saad ng babae. "Hindi na namin nahayaan na mangyari ulit ang ganitong bagay." Sumikip lalong dibdib ni Alexandra. Imposible. Pakiramdam niya hanggat parte pa rin siya ng buhay ni Garrett ay magiging masilamuot ang buhay niya. Mangyayari pa ulit ang ganitong bagay hanggat malapit siya kay Garrett. Baka maging ang batang na sa kanyang sinapupunan ay madamay. Natatakot siya para sa kanyang kaligtasan. Muli nangihina ang kanyang katawan kaya dahan-dahan siyang humiga. Patuloy na hinaplos ni Claudine ang kanyang buhok para pakalmahin siya. Pinikit niyang mga mata at hinintay na mawala ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang labanan ng takot pero nanginginig pa rin ang kanyang katawan sa tuwing naalalang ginawa sa kanya ni Clarice at ng mga tauhan ni Mercy. Lumipas ang ilang minuto na nakapikit lamang siya ngunit hindi siya makatulog. Bumalik na si Clarice sa sofa at pinakiramdaman niya kung nakatulog na ba ito ulit. Halos isang oras ang lumipas nang matahimik na ng tuluyan ng buong silid. Binuksan niya ang mga mata at nakita si Claudine na nakapikit na muli habang nakasandal sa sofa.
I have to go, bulong niya sa sarili. Inalis niya ang IBF sa kanyang kamay at maingat na tumapak sa tiles. Wala siyang sapin sa paa. Ang kanyang bagay nasa maliit na mesa nakatabi lamang ng sofa, kaya dahan-dahan siyang lumapit para kunin yon. Nang makuha ay saka lamang siya naglakad palabas ng ward. Gusto niyang umalis at dumiretso sa apartment at doon na magpahinga. Ngunit napansin niyang sobrang tahimik ng pasilyo. Pamilyar ang lugar pero parang kakaiba na rin. Alexandra, natigil siya sa paglalakad nang marinig ang boses na yon. Natuloy siya sa kanyang kinatatayuan. Narinig niyang yabag ng papalapit at nang matapat ito sa kanya, ay nakita niyang nakakunot noon na si Pablo. Sa lubungang makapal nitong kilay, nakasuot pa ng puting coat ang lalaki. What are you doing? Medyo irritable nitong tanong. Hinagot siya ng tingin ni Pablo at nang makita na walang sapin ng kanyang paa, ay dumaan ang galit sa mga mata nito. You're not trying to run away, are you? Kinabahan siya. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Kaya umiling siya ng dahan-dahan. Garrett's in the next room, Alexandra. Imporma nito. Umawang kanyang bibig. Si Garrett? Anong ginagawa niya sa kabilang silid? Kapag umalis ka, ay sasabihin ko sa kanya. It wouldn't look good na pareho kayo naka-hospital gown at naghahabulan sa labas ng kalsada. May sarkasmo sa mga mata ni Pablo na hindi niya maintindihan. Pagkaraan ay naunawaan niyang iniisip nito. Pareho silang nakasuot ng hospital gown? Ibig sabihin nakakonfine din si Garrett. Anong nangyari? Tss. Hinawakan ni Pablo ang kanyang braso at hinila siya papunta sa katabing silid. Pinihit ni Pablo ang seradura at tumambad sa kanyang paningin ang mahimbing na natutulog na Garrett Verado. Hindi niya makita ng maayos kung anong nangyari sa lalaki, pero nang hilahin siya palapit ni Pablo sa pasyente sa kanya napagtanto na may benda ito sa ulo. Kumunot ang kanyang noo. Ano nangyari sa kanya? He was hit by a baseball bat in his head, ani Pablo. Dumugo yun pero ininda niya para lang masiguradong makukulong si Mercedes at Clarice bago siya sumunod dito sa klinik. Sa parking lot pa lang ay nawala na siya ng malay. Bumilis ang tahip ng kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Alam ba ito ni Tita Claudine? Umiling si Pablo. I don't want her to worry too much. Nagamot ko ng sugat ni Garrett kaya kailangan niya na lang ng konting pahinga. But if you try to run away from my clinic, then I have to wake him up and chase you. Nagtaas ng kilay ang lalaki. I also want to see what would happen next. Kinunatan niya ng noo si Pablo. Marahan naman itong natawa. Kidding, Alexandra. Hinawakan nito ang kanyang braso para igiya siya palabas ng kwarto pero pumiksi siya. Kailangan mo nang bumalik sa kwarto mo. If you don't want a blood sample and another IBF, then I wouldn't insist it. Pero kailangan mo ring magpahinga. Umiling siya. Gusto ko munang manatili dito. Natigilan si Pablo. Pagkaraan ay tumango ito. Fine, I will go out but I will keep an eye on the surveillance system. Mamaya niya na umalis kang bigla. Hindi siya nagsalita. Umalis ang silid si Pablo dahilan para maiwan siya kasama si Garrett. Mahimbing ang pagkakatulog ng lalaki. Lumapit siya para tingnan ang kalagayan nito. Nakabenda ang ulo nito, ngunit mukhang maayos na yon. Nang bumaba ang kanyang tingin sa kamay nito, ay napansin niyang ilang sugat na naroon. Slowly, pain, betrayal, and regrets were creeping inside her. Nasasaktan siya na sobrang hirap na kumalas sa mga kamay ni Garrett. Sobrang hirap na umalis dahil maraming bagay ang pilit na pumipigil sa kanya. Betrayal is for her heart. Ang dali-dali ipagkanulo ng kanyang pusong buo niyang katawan. Makita niya lang na nahihirapan at nasasaktan si Garrett ay parang nahihirapan at nasasaktan din siya. And lastly, regrets. Regrets for herself. Bakit ba siya nanatili sa tabi nito? Napapahabak lamang siya ng kanyang baby. Siguro kung hindi niya minahal si Garrett at kung hindi niya pinagpilitan ng kanyang sarili sa lalaki, ay baka hindi ganito kakomplikado ang kanyang buhay. Marami ang naiinis at nagagalit sa kanya dahil lang kay Garrett. Naupo siya sa sofa at natulala. Kahit na sinisisi niya si Garrett sa kalupitan ng mundo sa kanya, hindi niya pa rin maitago na labis din ang pag-aalala niya para sa kaligtasan nito. Sinulyapan niya ang orasan at nakitang madaling araw na. Huminga siya ng malalim at saka napahilig sa sofa. Wala sa sariling naipikit niyang mga mata at agad na hinila ng antok. Samantalang nagising si Garrett, ilang oras lang ang lumipas. Narinig niyang bumukas ang pinto kaya dahan-dahan siyang bumaling doon at nakita si Pablo na pumasok. Ngunit hindi ito tumuloy sa kanya bagkus ay bumaling to sa sofa na nasa sulok. Kumunot ang kanyang noo sa pagtataka. Nakita niya kung sinong naroon. Alexandra's sleeping on the couch. What are you doing? Maagap niyang tanong kay Pablo na makalapit to sa kanyang asawa.
Saka lamang niya nilingon ng kaibigang doktor. Gising ka na pala, ani Pablo. Gumisi ito sa kanya pero patuloy na lumapit kay Alexandra. I have to carry her to her room. Kanina pa rito si Alexandra, hindi siya komportable kung sa sofa lang matutulog. He squinted his eyes. Sinubukan niyang bumangon pero napagtanto niyang naka-hospital gown pa rin siya. Kagaya ni Alexandra. Bago niya paalalahanin ang nangyari sa kanya, ay mabilis na siyang bumaba sa kama at tumuloy sa sofa para buhatin si Alexandra. Hey, saway ni Pablo. Hindi ka pa pwedeng. Shut the fuck up, Rojas. Pigil niya sa kaibigan. Natawa naman ito. Pretty possessive, ha? Lumapit siya kay Alexandra at nang makitang mahimbing pa rin ang pagkakatulog nito ay parang may humawak sa kanyang puso. He scooped her up. Maingat niyang binuhat ang babae at bumalik sa kanyang kama para doon ilapag. Ayaw mo bang sa kabilang kwarto na lang siya? Baka magising si Tita Claudine at mapansin na wala doon si Alexandra. Can you tell her that my wife is with me? Inayos niyang buhok ni Alexandra at kinumutan ito hanggang sa tiyan. Hindi man lang nagising kahit nanilipat na niya ito. Pablo Rojas knelt softly on his back. Kagabi pa ako walang tulog kakabantay sa inyo. I quit from my job cause I'm not a nocturnal person. Pero, I'll pay you, Rojas. Putol ni Garrett pumaling sa kaibigan. So will you shut up and do what I say? Siguraduhin mo makakapagpahinga rin si Mommy dahil ako nang bahala kay Alexandra. Marahang natawa si Pablo at saka pabirong nagsalute pa kay Garrett. I'll wait for the payment then. Isasali ko ng personal charges. Tumawa na naman ito. Baka abutin ng milyon. Nangingiting saad ni Pablo. Dumilimang tingin ni Garrett sa kaibigan. Kumindat lang ito sa kanya saka naglakad paalis. Nang mawala si Pablo ay bumaling na siya kay Alexandra. Kumunot ang kanyang noon na makitang ilang pasa sa mukha nito. Muli ay parang nabubuhay ang matinding galit sa kanyang dibdib. He tried to remember what happened last night. He was like a mad person. Nang mailabas ng mansyon si Alexandra, ay bumaling siya sa iba pang tauhan ni Mercy at sinigurado niyang lahat sila'y magbabayad. Even Mercy herself and Clarice. Kaya mo tong gawin sa amin, Garrett? Nanghihilakbot na tanong ni Mercy nang halos magkandahol. Handusin ng lahat ng tauhan nito sa sahig. I wouldn't allow anyone to hurt my wife. He gritted his teeth. Even you. Namutlang mukha ni Mercy habang naglalakad siya palapit. Nasa likod nito si Clarice na takot at gusto na lamang magtago. Dalawang hakbang palapit ay naramdaman niyang pagdaan ng hangin sa kanyang gilid at sumunod ay tumama sa kanyang ulo ang matigas na bagay. Saglit na nabingi si Garrett dahil sa nangyari. Nilingon niyang gumawa nun at nakitang isa yon sa mga babaeng nanakit kay Alexandra. Hawak nitong baseball bat na pinaghampas sa kanyang ulo. Dali-daling nabitawan ng babae ang baseball bat at halos kumaripas ng takbo, ngunit mabilis niyang naabutan at nahawakan sa braso. Tama na, Garrett! Sigaw na Mercy na tumilapon ng babae sa may mesa. Dahil sa galit na naramdaman ay hindi niya napansin dumudugo na pala ang kanyang ulo. Ang tanging alam niya lang ay gusto niyang manakit ng mga tao. Lumapit si Mercy para awatin siya, ngunit tinulak niya to. Dahil nasa likod si Clarice ay pareho silang natumba. Umiiyak na si Clarice habang tinutulungang makatayo ang matanda. Tumawag ka ng pulis, Clarice! Bilisan mo! Utos ni Mercy. Nanginginig na hinugot ni Clarice ang phone mula sa kanyang bulsa, ngunit bago niya pa matipa ang number ng police station ay naagaw na niya sa kamay nito ang telepono. You don't even have the right to call the police. Baka nakakalimutan yung kayo mismong kumidnap kay Alexandra para dalhin dito. Sigaw niya. Tinapon niya sa padarang telepono ni Clarice at nawasak yon. Umiling si Mercy at lumuhod naman sa kanyang harapan si Clarice. Humahagulhulto. Kuya Garrett, tama na. I'm so sorry. Hindi ko na uulitin. Humawak to sa kanyang binti para magmakaawa. Ngunit hindi niya mahanap ang awa sa kanyang puso. Lalo pat halos mag-agaw buhay si Alexandra dahil sa kagagawa nito. Umiling siya. I will make sure that you too will rot on jail. I would never forgive you for doing horrible things to my wife. Nahihilamos ni Garrett ang mga kamay sa kanyang mukha dahil sa frustrasyon na nararamdaman. Bakit pagdating kay Alexandra ay parang naubusan siya ng dahilan para manatiling matino? Hindi siya nagdadalawang isip na manakit ng ibang tao kapag nasasaktan ito. Tumitig siya sa maamo nitong mukha. Mahimbing ang pagkakatulog nito na animoy walang pinoproblemang kahit na ano. Inaplos niyang buhok nito at parang bumigat lalo ang kanyang dibdib. She couldn't even protect herself. Bulong niya sa sarili. Malalim ang pagkunot ng kanyang noo habang nakatitig siya sa mukha ng babae. Hindi na siya makakatulog pa, kaya naman hintay na lang niyang mag-umaga.
Nagpalit na rin siya ng damit sa loob ng banyo habang si Alexandra ay nasa kama pa rin. Itinipan niya ang number ni Christian at ilang ring lang ay sumagot na ito. Sir Gareth, bati ni Christian sa mababat na papaos na boses. Halatang kagigising lang, tinignan niya sariling refleksyon at napakunot noo. Medyo maputla siya. Kamusta yung inuutos ko sa'yo? Naayos ko na sir, nasa presinto pa rin si Ma'am Mercedes at si Miss Clarice. May nagbabantay na tauhan para mag-imporma sa akin kung sakaling magpiyansa sila. Sisiguraduhin niyang hindi makakalabas agad ng kulungan ng dalawang iyon. Kahit na malaman ng media ang tungkol sa bagay na ito, hindi niya hayaan na mapawalang salang dalawang babae. Ang mga tauhan naman ni Ma'am Mercedes ay dinala na sa lumang warehouse, Sir Gareth. Good, I'll check them later. Huwag niyong hahayaan na may makatakas ni isa man lang sa kanila. Yes, sir. And Christian, send me clothes this morning. Dalhan mo din ng mga damit si Alexandra. And breakfast. Don't forget it. Yes, sir. Di binaba niyang tawag sa kabinuksan ng faucet. Nagila mo siya para matanggal ang ilang dumi sa kanyang mukha. Nang matapos ay tinitigan niya ang sarili sa salamin. Ang ilang tauhan ni Mercedes ay nasa lumang warehouse ni James. Hindi niya kaagad pinadala sa presinto dahil hindi pa siya tapos sa mga yon. What they did to my wife is unforgivable. Bulong niya sa hangin. Lumabas siya at nakita ang lalaking nasa sofa. Kumuha siya ng towel at pinunas sa kanyang mukha. Prenting nakaupo sa mahabang sofa si Pablo habang nakatingin ito sa kanyang asawa na mahimbing na natutulog. What are you doing here? I was planning to check on you. Tama nga ako, hindi ka na natulog. Naglakad siya palapit sa lalaki. Sa malit na mesa may nakapatong na 2 tasa ng kape. Inabot ni Pablo ang isa at sumimsim doon. I've received a text from James. May dala raw ng mga tauhan mo sa warehouse. Kinuha niyang 1 tasa ng kape at sumimsim na rin. Ang init ng kape ay kaagad na naglakbay sa kanyang lalamunan pababa sa kanyang dibdib at umabot sa kanyang tiyan. Binigyan nito ng ginhawang nanlalamig niyang sistema. What are you planning to do, Gareth? Torture them? Hindi niya kaagad sinagot ang tanong nito. Muli siyang sumimsim. Mukhang napapadalas ang pagpapadala niya ng mga tao sa lumang warehouse. How about your lolo Milandro? Paano kung malaman niyang nangyari kay Alexandra? Pinakulong mo rin si Clarice at ang kapatid ni Lolo Gregory. Gareth hissed. Wala siyang pakialam sa kung anong iisipin ng ibang tao. Pagkatapos na nangyari kay Alexandra sa mga kamay ni Mercedes at Clarice, hindi na niya maituturing na pamilya ang dalawang yun. I don't give a damn, Pat. What they did to Alexandra is too much. Yeah, segunda ni Pablo. I understand where you're coming. Kung ako nasa sitwasyon mo, baka ganun din ang gawin ko. Pero sigurado ako na kapag makatunog ang media, pagpapiestahan na naman kayo. Dumilim ang mukha ni Gareth dahil sa sinabi ng kaibigan. The media, isa rin yun sa dapat niyang pigilang mangialam sa problema nila. Mom will do something to hush them. Pinangalatian niya ang kape at saka inihilig ang ulo sa sofa. Medyo sumasakit pa rin ang kanyang ulo, pero nakakaya niya na yung indahin. Kailangan mong ingatan ng sugat mo. Masela ng sugat sa ulo, Gareth. If it bleeds more, then this would make you feel dizzy or even make you lose consciousness. Kagaya na nangyari sa parking lot, hindi niya na nakayanan na labanan ng pagkahilo, kusang bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na semento. Kung hindi pa siguro nakita ni Pablo ang nangyari, ay mas lumala pa sana ang kanyang kalagayan. And Alexandra. Pablo paused for a moment. Sigurado ako magkakaroon siya ng trauma pagkatapos ng nangyari. What happened last night would change her life. May babali niyang tingin kay Pablo. Kumunot ang kanyang noo at nagtagis ang kanyang bagang. I don't understand. Why would your family do those things to her? Pinikit niyang mga mata, nagtagis ang kanyang mga bagang habang kuyom ang isa niyang kamay. Hindi niya alam ang totoong motibo ni Clarice at Mercedes para ipakidnap ang kanyang asawa at saktan ng ganong kalala. Kung hindi pa siguro siya dumating ay baka kung ano pang nangyari kay Alexandra. You know, in my opinion, you really have to settle everything once and for all. Kung gusto mong hiwalayan si Alexandra, hiwalayan mo na. Kung hindi, then make it clear to your family. Hindi sila mismo nagdadala ng kapahamakan sa kanya. Binuksan niyang namumulang mga mata. Umayos siya na upo at tinignan ang babae na mahimbing pa rin na natutulog. She will be safe. I'd make sure of that. He whispered painfully. Hindi niya maunawaan kung bakit nasasaktan siya. The physical pain will eventually heal. Mawawalang mga pasa at sugat ni Alexandra, but emotional trauma alam niyang dadalhin yun ng kanyang asawa. Asawa, inihilamos niya sa kanyang mukha ang mga palad. Ang frustrasyon ay muling nagbabalik sa kanyang sistema.
Shit, she's my wife. Pero bakit yun pang nagdadala ng problema kay Alexandra? Bakit pakaramdam niya ay may kasalanan din siya? What the heck? What's the reason for the sudden surge of guilt? Tanong niya sa sarili. Maiwan na muna kita. I have other things to do. Para makaalis na rin ako mamaya. Si Tita Kulidin na sa kabilang silid. Maayos naman ang kalagayan niya. Pero hindi niya pa alam na magkasama kayo ni Alexandra. Tumango siya. Tumayo si Pablo at saka naglakad paalis. Dala na nito ang kanilang tasa. Humilik siyang muli sa sofa at saka napapikit ng mariin. Parang nagiging bato ang kanyang puso. Namamanhid yon. Ilang minuto rin siyang nakapikit nang marinig ang kaluskos. Nagmulat siya ng mga mata. Tinignan niya si Alexandra at nakitang bumangon na ito at parang umiiyak. Tama na, she cried. Agad siyang umahon at naglakad palapit sa babae. Tama na, ayoko na. Tama, wag! Nakalapit na siya nang makitang nakapikit pa rin ito pero basang-basa ang mukha ng luha. Winasiwas ito ang mga kamay sa hangin. Agad siyang naupo sa kama at tinawakan si Alexandra. Alexandra, he called. Huwag please. Humagulo ito. Agad niyang niyapos ang yakap ng babae. Patuloy ito sa pag-iyak. Nanginginig ang buo nitong katawan dahilan para kabahan lalo si Gareth. Alexandra, dinapi niyang palad sa noo ng babae pero wala itong lagnat. Mukhang nananaginip to ng masama. Shit, what happened really traumatized her.